So, eto na naman. Talagang walang katapusan nito mga sangkay na hindi magandang nangyayari ngayon sa ating planeta. Yung Canada na naman ngayon mga sangkay ang napapabalita na nagkakaroon mga sangkay ng isang matinding sunog. No? At hindi ko alam kung ito po ay pagpapatuloy nung nakaraan ng mga kabanata ng isang napakalaking sunog ng kanilang kagubatan mga sangkay. At ngayon, eto may bago na namang balita. Guys, before we start, okay? Check nyo po muna sa ibaba kung kayo na po ay nakapag-subscribe para tuloy-tuloy na po tayo. I-click nyo po yung subscribe button sa ibaba. Makikita nyo po yung subscribe sa ibaba. Mga sangkay, pindutin nyo po yun. Tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below. Click the bell and click all. At kung ikaw ay nasa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. So ito na nga guys, medyo nakaka-alarma na po itong nangyayari ngayon sa ating mundo. But then again, masasabi pa rin po natin mga sangkay na lahat ng ito nangyayari dahil nasa Biblia. Dito natin mapapatunayan mga sangkay na ang Word of God, ang Bible ay hindi po nagsisinungaling. Nakakalungkot man mga sangkay, pero ito po yung balita. Sino ba yun? Ito. Nakita ko to, Filipinos in wildfire hit areas in Canada urged to contact consulates. So pinapakontak na po sila. Kumbaga mga sangkay, nadala na po I think ang reaction na to, okay, is because nadala na po sila doon sa Hawaii. Remember mga sangkay, yung nangyari sa Hawaii, daan-daan pa pong mga Pilipino. Hundreds na mga Pinoy ang nawawala. Grabe yun mga sangkay. At eto na naman, wildfires. Ito mga sangkay, tingnan po natin. Pwede ba ito i-zoom? I-zoom natin. Wala. So ayan mga sangkay, ito po, kagubatan po nila na nasusunog. At ang mahirap dito mga sangkay, nadadaanan po yung mga malalapit na lugar. Hindi po ito basta sunog lang ha. Yung kagaya ng Metro Manila or somewhere sa Philippines. Matindi po ito mga sangkay. Balikan nyo na lang yung nangyari sa Hawaii. Ganun po katindi. Ngayon ito, naganap po tayo kung ito nga ba ay legit kasi baka na naman fake news yung mabasa natin. But, ay nako, eto nga po. Makikita po natin ang napakaraming balita about dyan. Ito, wildfire turns the sky red in Canada. Ito mo, ito mga sangkay, ito, tingnan po natin, naging ano na daw. Naging pula na ang kalangitan dahil po sa sunog na ito, sa kagubatan. Grabe ang creepy nito mga sangkay, tingnan nyo. Oh my goodness, ano na nga ba ang nangyayari sa ating mundo ngayon? Ewan ko na lang mga sangkay ha, kung nag-iisip pa rin kayo na hindi maglingkod kay Lord sa kabila po ng nangyayari na ganito sa ating planeta. Palala po ng palala talaga ang mundo. Ayan o, mga sangkay, tingnan nyo, pula na po yung langit. Ito pa, ang daming video na ito mga sangkay na pwede natin makita. Ito, wildfire in North Canada trigger mass evacuation. Bigla pong nag-evacuate. A mass evacuation is underway with 20,000 people trying to escape a raging wildfire that's... Grabe oh, tingnan nyo to. Mass evacuation, ibig sabihin, hindi po pamilya lang. Mass, ibig sabihin siguro, pamaramihan na po, mga sangkay na nag-evacuate. threatening the city of Yellowknife, Canada. That's the capital of the Northwest Territories. The only highway in the Grabe. remote area Forest po yan mga sangkay ha. has been jammed with cars and trucks. Planes are now carrying people to safety. The wildfire, one of nearly 1,100 burning across Canada, could reach the outskirts of the city. Alam niyo itong ginawa nila mga sangkay na pag-evacuate na, ayan po. Nadala na po sila sa nangyari doon sa Hawaii. If you remember, yung Hawaii, mga sangkay doon sa Maui, sino ba naman ang mag-aakala mga sangkay na magkakaroon ng ganong klase kalalang sunog? Diba? Ito pa. Canada orders evacuation in Yellowknife as a wildfire nears. Ito mga sangkay nung ano ito, 2 days ago. Okay,
Tingnan lang. Tanggalin lang natin to. Ayan, mga sangkay. Northwest Territories were ordered to evacuate overnight as wildfires closed in on the capital city of Yellowknife. Government leaders told those in high-risk areas they should leave as soon as possible. The fire burning about 10 miles outside of the city. It's expected Grabe, to mga reach sangkay. Outside pa siya sa city. Pero papunta na mga sangkay. Ito, kung titingnan po natin, naglalakbay na po itong sunog na to papunta sa syudad. Ayan o. 10 miles outside of the city. It's expected to reach the capital's outskirts by the weekend. Oh, Canada has seen a record number of wildfires this year. There were more than 1,000 active wildfires burning across the country. 1,000 active wildfires. Isipin nyo yan, mga sangkay. Yan po, oh. Forest nila nasusunog. Ano na ang nangyayari sa mundo ngayon? Puro sunog na lang sa kagubatan. Tila baga, ano na eh. Alam ko naman, mga sangkay, na nakasulat po talaga sa salita ng Diyos na mangyayari ang mga bagay na ito. Pero mga sangkay, natural na reaksyon po natin bilang tao. Nag-aalala po tayo para po sa mga taong nakapaligid doon. Kagaya po nito, mga sangkay, maraming Pilipino yung nasa Canada. Remember. Ayan po, Filipinos in northern and western Canada are being urged to contact their consulates after wildfires struck in 2 different areas. The first advisory issued by the Philippine Consulate General, yan ang mga sangkay. Talagang pinapaano na sila. Malamang ang dahilan, mga sangkay, kung bakit may ganito is maging ready po. Kasi ang dami po talaga mga Pilipino sa Hawaii nung mangyari itong wildfires doon sa Hawaii. Marami po ang nawawalang Pinoy. And this time, talagang hindi na siguro papayag na mangyari pa po ito. Tingnan pa natin yung iba pang mga video about dito. Ito. Grabe. Ito, 1 day ago. Tingnan nga natin. Ito yung city. Ito yung hinahanap ko, mga sangkay. Yan, di ba? Forest have been burning across Canada. Ito lang yung syudad. May marimang tingnan nyo kung gaano ka creepy. My goodness. I hope kung may mga Pilipino na nandirito sa lugar na ito, alis na kayo dyan. Grabe, guys. Look at that. Di po yan normal, oh. Yan lang, mga sangkay, oh. Ito lang yung syudad at ito po yung wildfires. Remember, mga sangkay, isla po ang nadali doon sa Hawaii. At ito na naman, mga sangkay, people living in Yellowknife, the capital of Canada's Northwest Territories, have rushed to leave the city before an out-of-control wildfire reaches. So bago pa daw sila mahagip nito, kasi under ano na siya uncontrol na po siya talaga hindi na po makontrol. So minabuti na po nilang umalis. Dito natin pinapatunayan, mga sangkay, na ang ating mundo ngayon ay hindi na talaga safe. You know, hindi po tayo safe sa mundo, but we are safe when we are serving the Lord. Guys, ayan po, mga sangkay, lahat ng bagay. Sabi pa nga ng Bible, di ba na in the last days, perilous times will come. Yung mga mapanganib na panahon ay darating. Tingnan nyo, oh. Grabe lang. Oh my goodness. My goodness, look at that, guys. Pretty heartbreaking. We're in Yan, oh, papalapit na. Mga building, naku po. downtown Kelowna and the west side is Grabe itong, burning like crazy. my goodness. It's so insane. The other side is clear and gorgeous. Oh my. Ayan po yung mga nag-evacuate, mga sangkay. Wala
wala. Kailangan nilang gawin yan kaysa magaya po doon sa Hawaii, di ba? Pero ang kawawa dito, itong mga bumbero na lumalapit mismo doon. Yan po, what is happening? Ano ang nangyayari sa ating planeta? Bakit ang dami pong sunog na nagaganap? Di ba? Grabe po. Pambihira. Ayan oh. Ano ang nagpaano? Sabi dito mga sangkay. Ang sabi po dito, experts say climate change has aggravated the situation. Climate change. Ayan, mga sangkay. So, I hope na yung mga kaibigan o mga kapatid natin, mga Pilipino dyan ay makalikas na po kayo dahil delikado po itong situation dyan sa Canada. Ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po dito? Ako lang ba yung kinikilabutan sa nangyayari sa ating planeta ngayon? Well, just comment down below mga sangkay. And now, inimbitahan ko kayo to please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po yan sa YouTube mga sangkay. At kapag nakita nyo na i-click nyo yung subscribe, click the bell and click all. So, ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.